Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po ako nagpapasalamat patuloy sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy po nagbibigay sa akin ng privilege and opportunity na patuloy niyang magamit na instrumento upang pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang mga mensahe at salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay, mensahe at salita po ng ating Panginoon na patuloy magbibigay ng sapat na kaalaman kung ano yung kalooban at pinapagawa ng Diyos sa atin at salita ng ating Panginoon na patuloy magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pamumuno ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled Ang Kapangyarihan ng Pagpili. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais ipabahagi o nais ipaalam ng Diyos sa atin na napakalaking bagay o makapangyarihan ng bawat pagpili natin o mga desisyon na ginagawa natin sa ating mga buhay. Because our choice or ang ating pagpili is determine our future. Yan po ang katotohanan. Bakit po makapangyarihan yung gagawin nating mga pagpili sa ating buhay? Sapagkat sa ating mga desisyon, sa ating mga pagpili o sa ating mga choice sa buhay na gagawin, meron pong itong kapangyarihan na magpabagsak sa atin, pero meron ding kapangyarihan na ito ay magbigay ng pagpapala o magpaangat sa atin. Kaya po nais pong iparating sa atin ng ating dakilang Diyos na banal na kailangan po tayong maging maingat sa ating ginagawang pagpili o mga desisyon sa ating buhay. Sapagkat tulad nga po ng kanyang mensahe, ito ay makapangyarihan. May kapangyarihang pabagsakin tayo at may kapangyarihan naman ito na tayo pagpalain o paangatin tayo sa ating buhay. Choosing the right decision leads us to a blessing life. Ayan po. Yung kapag po daw pinili natin yung right decision o yung decision na tama at kalooban ng Diyos, maglilid po ito sa atin ng blessing. Kaya po ganyan po makapangyarihan yung pagpili natin. Sa bawat pagpili, desisyon natin, napakalaking bagay na pwedeng makaapekto sa ating buhay. Kaya po napakalaking kapangyarihan ng pagpiling ginagawa natin sa bawat araw-araw. Sabi nga po, di ba, right decision lead us to our blessing life, but wrong decision leads us to destruction. Ayan po. Kaya po, makapangyarihan ng gagawin mong pagpili o desisyon sa buhay mo. Kaya po sa Book of Deuteronomy na sulat po, dito po, bibigyan po tayo ng choice ng ating Panginoon. Dito sa Book of Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28. Kaya po, bibigyan niya po tayo ng choice, dalawang choice lang kung ano yung pipiliin mo. Binigyan niya na po tayo ng guide na kung ano man ang pipiliin mo, ay yun ang magiging buhay mo. Kaya po dito sa Book of Deuteronomy chapter 11, verse 26, sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng pamimilian. Sabi po ng ating Panginoong Diyos, pagpapala o sumpa, verse 27, sabi niya, pagpapala kapag sinunod nyo ang kanyang mga utos, at verse 28, ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos-Diyosan sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Ayan po, napaka simple lang po ng binigay na guide ni Lord sa atin. Dalawang bagay na pagpipilian mo. Hindi niya po pinahirapan o hindi niya pa po masyadong dinetalye ng napakabigat para maunawaan natin ng mabuti. Kaya po sabi niya, bibigyan niya lang po tayo ng dalawang pagpipilian. It's either na piliin po natin yung curse or blessing. Sabi niya, kapag po sinunod natin, ito po, pag sinunod po natin yung kanyang kalooban, sumunod po tayo sa mga itinakda ng Diyos, lalong-lalo na sa ating mga plano at mga desisyon na lagi natin isinasangguni sa Diyos yung mga plano at desisyon natin, at ang mga nagiging desisyon natin ay naayos sa kalooban ng Diyos, ito po ay magbibigay ng pagpapala at magbibigay ng maayos at magandang buhay sa atin. Ngunit sabi niya po sa verse 20, kung tayo po ay hindi susunod sa Diyos, kundi susundin natin yung sarili nating kagustuhan, hindi yung kalooban ng Diyos, sabi niya po, tayo po ay makakaranas ng mga curse o mga sumpa. Yan, yung po yung distraction sa buhay, yung magulong buhay. Tunay nga po naman na yung salita ng Diyos ay totoo. Kaya po, sa mensaheng ito, tunay nga pong
ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na sa bawat pagpili, mga desisyon natin sa ating mga buhay, ito po ay may kapangyarihan. Kapangyarihang patuloy na magpaayos, magpaangat sa ating buhay o kapangyarihang magpabagsak sa ating buhay. Kaya mangyayari lang po ang lahat ng ito. Sa Book of Deuteronomy naman po, ganito po yung nasulat. Book of Deuteronomy chapter 11 verse 13 to 15 and 17. Ganito po ang sulat. Kaya nga kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo, ngayon, ibigin nyo ang Diyos ninyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Sa tamang panahon ay paulanin niya sa lupain iyon at magiging sagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Verse 15, pananatilihin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga alagang hayop upang kayo'y sumagana sa lahat ng bagay. Tatalon po tayo sa 17, ganito po ang nasulat, kapag tinalikuran nyo si Yahweh, kapupuotan niya kayo, isasara niya ang langit at hindi ito paulanin. Kapag nangyari ito, mamamatay ang inyong mga pananim, malilipol kayo at sa mga mabuting lupain ibibigay niya sa inyo, sabi niya. Kaya po, napakabuti, mapagmahal na Ama ang ating Diyos na patuloy niya po tayong pinalalahanan na sa bawat pagpili na ating gagawin, dapat po ay patuloy lang nating piliin yung kanyang kalooban o yung piliin po natin kung ano yung nararapat at tama. Huwag po natin isugal yung ating sarili, yung magdidesisyon tayo ayon doon sa sarili nating nararamdaman, sarili nating pangunawa, sarili nating kagustuhan, na ito naman ay nagdudulot sa atin naman ng kapahamakan. Kaya po sa lahat ng bawat desisyon, sa lahat ng plano na gagawin mo, sabi nga, lagi po nating isasangguni ang lahat ng mga desisyon at plano natin sa Diyos upang patnubayan niya tayo sa lahat ng mga gagawin nating bagay. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Kaya every decision, every choosing in your life have power. Power to destroy you or power to lift up you and give happy life. Yan po. And to be close, binigyan tayo ng kapangyarihan pumili ng Diyos o yung tinatawag nating freedom of choice. Kaya gamitin natin ang kapangyarihan ito upang magkaroon tayo ng maganda at maayos na buhay. Kaya po, sa mumunting mensaheng ipinagalo po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, patuloy pong ako nagpapasalamat for continually na pagtitiwala ko ng Panginoon na patuloy na paggamit niya sa aking instrumento upang mahibahagi po sa inyo ang mensaheng ito, hindi lang po sa inyo, kundi para din po sa akin to, na patuloy po na tayong maging maingat at mapili sa ating mga ginagawang mga desisyon, sa ating mga pagpili sa ating buhay, at lagi nating isasangguni lahat ng mga bagay na nais nating gawin sa ating dakilang Diyos na banal upang tayo kanyang patnubayan sa lahat ng ating gagawin. Muli po, patuloy ko pong ibinabalik sa ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen.